Magandang gabi mga idol, and good evening sa lahat nating mga kaibigan, mga kapanalig at kapwa OFWs around the globe sa 7 kontinente ng ating kapuluan. So isang mapagpalayang gabi sa inyong lahat. Welcome sa EPC Vlog Production, and salamat kay Ma'am Vivian Vlog sa panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. So magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin yung mga lumalabas na issue ngayon na kung saan nagkakaroon ng tagisan ng presentation ng kanya-kanyang sinusuportahang politiko. Where in fact mga idol, ang nangyayari, DDS between Tamba vloggers and Marcos supporters. So mainit ang kanya-kanyang palabas ng kanya-kanyang content. Mayroong naninira sa Duterte at mayroon namang pumupuna sa Marcos administration at mayroon namang umaalipusta sa speaker ng Kongreso. Pero ang tinitingnan natin dyan, mas maganda yung wala nang tinatawag na gutter language mga idol. Presentation lang dapat ng kanya-kanyang content. Presentation ng kanya-kanyang content kung ano yung sinusuportahan mo, at kung titira naman kayo sa mga kalaban ng inyong mga iniidolo ay hindi tinatawag na below the belt at dapat nakabase sa tinatawag na constructive criticism. Kasi pag nagkaroon ka ng isang vlog na below the belt sa ating mga elected official o maging appointed official, as we know naman na as an elected official or appointed official, you are subject for constructive criticism. But kung ang mga pinagsasabi natin na mga vloggers ay below the belt, lagi nating isipin na ang karapatan mo at karapatan na ko ay parihas lang. Huwag mong aapakan yung karapatan niya at igalang mo kung ano siya. Ipaliwanag mo yung side mo bilang vloggers kung saang banda dapat mong punahin ang isang elected official. Kasi mga idol, as an vlogger na mayroon kang tinitindigang politiko, for example, ikaw ay vlogger ng Duterte's o DDS, ikaw naman ay vlogger ni Tambi, Speaker Romualdez, at ikaw naman ay vlogger ng Marcos. So, presentation lang mga idol ng magandang content ang iyong papalabas. Hindi mo pwedeng siraan yung isang tao maliban na lamang kung yung mga pitik, mga pahapyaw na salita, hindi yung personalan ang iyong atake. Bilang vlogger, lagi mong tandaan na pag lumampas ka sa iyong karapatan at nalabag mo, naapakan mo yung karapatan niya, pwede kanyang kasuhan. Yun ang paalala natin sa ating mga kapwa vloggers mga idol. Hindi mo pwedeng as an elected official ay atakin mo siya sa personal na buhay niya. Pwede mo siyang atakihin kung mayroon kang malinaw na basihan, mayroon kang hawak na ebidensya, pwede mo siyang atakihin. Kasi pwede mong sampahan ng kaso anytime ang isang politiko na lumalabag sa batas, sapagkat karapatan mo yun bilang isang taxpayers contributor as an Filipino citizen. At lalo na yung mga elected official ay nakita mo na gumagawa ng kaalingas-ngasan, korupsyon, and pagiging halimbawa isang politiko, alam mong may asawa siya, nakita mo na may kinakalantaring babae, abay pwede mo siyang kasuhan. Kasi hindi siya magandang i-implo sa taong bayan bilang isang elected official ay sumunod siya sa moral na panuntunan ng isang mamamayang makabayan at may takot sa Diyos. Yun ang dapat nating tatandaan. Bilang ikaw ay mag-aakusa sa isang politiko, make sure na mayroon kang sapat na batayan upang siya'y akusahan. Remember that when you accuse the person, mga idol, ikaw ang may hawak, ikaw ay dapat may hawak ng ebidensya at hindi siya
ang magpapakita ng ebidensya. Ha? Ang sa kanya lang ay only to defend herself in your accusation na wala siyang kinalaman. Pero ikaw bilang nag-aakusa, make sure na dapat hawak-hawak mo ang isang pruweba at ikaw mismo nakita mo. So ganun ang dapat. Kasi mga idol, may lumabas sa ating YouTube channel na kung saan itong si VP Sara ay inaakusahan ng isang vlogger na mayroong isang karelasyong isang basketballist, player ng basketball. So kung ang mga ganyang pamamaraan ng pag-atake ng personal, abay mabigat na usapin po yan mga kaibigan. Make sure na mayroon kang matibay na batayan ng iyong akusasyon upang sa ganon ay hindi ka mabwiltahan. Pwede kang kasuhan ng character assassination at pwede kang kasuhan ng iba't ibang kaso, lalo na dito cyber libel. So paalala mga kaibigan, kung mayroon tayong hinahawakan na isang politiko, let's present his credential, kung siya ba ay karapat-dapat na pagkatiwalaan ng taong bayan at siya ba ay may magandang track record sa kanyang panunungkulan bilang isang elected politician. Yun ang maganda sa ating mga Pilipino. Walang dapat murahin, walang dapat sisihin. Kailangan presentation lang ng magandang vlog upang makonvince mo yung taong bayan na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan upang paniwalaan. At the same time, yung mga taong makakarinig ng yung mga sinasabi ay may encourage sa yung mga sinasabi. Pero kung yung mga sinasabi ay puro akusasyon lang at wala namang basis, ay pwede kang sabihin isa kang buy kamote. Nakakahiya po yan sa harap ng sambayan ng Pilipino. Kaya ating napapansin mga idol, DDS vloggers, Martin Romualdez vloggers, Marcos vloggers, parang nagkakahati-hati ang taong bayan pagdating sa YouTube. But aking napapansin mga idol, kahit anong paninira na iba to sa Duterte, the Filipino people, lalong umiinit yung kanilang suporta sa mag-amang Duterte. So ito namang presentation ng mga vloggers na dumidepende din, dinidepensahan din itong si Martin Romualdez, abay parang hindi epektibo yung inyong mga vlog mga idol. At sa Marcos administration naman, di natin malaman kung ano ba talaga ang takbo ng inyong gobyerno na tinitindigan. Ngayon, sinisisi nila ang administrasyong Duterte during the time because of high price ng bigas sa bansang Pilipinas, ay tinitira nila yung batas during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, itong rice tariffication law. Ang pagkakaalam natin, ang rice tariffication law ay 30% na makukuha mula sa revenue ng Rice Tariffication Act at Rice Tariffication Law ay mapupunta sa mga magsasaka upang mabigyan ng kaukulang mga suporta gaya ng mga machineries, irrigation. Bakit tinataktakan nyo yung rice tariffication law na ginawa ng Duterte administration? Sinasabi ng mga vloggers ng Marcos na yun daw ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas. Oh my God! Nung na-approve mga idol yung rice tariffication law, ang bigas natin ay stable at abot kamay ng taong bayan. Ngayon, sino bang nakaupo bilang presidente? Di ba ang inyong mga boss na si Marcos? Ano bang ginagawa ng iyong boss na si Marcos para tutukan ang presyo ng bigas na kanya pa namang pinangalandakan during the time of election, na maaabot natin ang mababang presyo ng bigas sa halagang 20 bago bumaba ako sa pwesto bilang presidente
ay kaya natin na pababain ang presyo ng bigas hanggang sa halagang 20 pesos ang 1/4. Kudos, Mr. President, because as this moment, maraming Pilipino ang hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw, simula nang maupo ka bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Palibhasa kayo, yung mga mayayaman, hindi nyo nararamdaman yan. First of all, hindi ka naman lumaking mahirap in compare sa yung ama na talagang nakaranas ng matinding kapaghirapan during the time na siya ay nanilbihan bilang isang sundalo. Dinanas niya yung lahat ng mapapait na pagsubok during the time na lumalaban sa mga kaaway ng ating pamahalaan. So ikaw ay lumaki ka sa isang pamilyang marangya at hindi mo naranasan ang magutom. Kaya't nakikita ng taong bayan na wala kang pakialam sa mga kababayan nating mahihirap kung kumain man sila ng 3 beses o hindi sa isang araw. Kaya nga ang presyo ng ating bigas ngayon ay pataas ng pataas, pero wala kang ginagawa sa tinatawag na inflation rate ng ating mga prime commodities sa ating bansa. Ang inaatupag mo ay yung pagbisita sa kung saan-saan, pero yung mga investors na pumupunta dito ay hindi naman nagkakaroon ng tinatawag na realization sa yung mga ginagawang pagbisita, pag-encourage sa mga negosyante. Bakit? Unang-una mga idol, yung gobyerno natin ay hindi stable yung tinatawag na pace and order. At higit sa lahat, ang gobyerno natin ay puno ng katiwalian at this moment in time. Paano maglalagak ng isang magandang negosyo ang isang negosyante? Paano ma-attract ang isang negosyante na maglagak ng puhunan at mamuhunan dito sa bansang Pilipinas? Kung pagdating pa lang sa mga papiles ay hinihingan na ng napakalaking halaga. Pagdating naman sa pace and order sa ating bansa ay magulo. Andyan yung droga, andyan yung korupsyon, andyan yung mga huldapan, patayan, kung ano-ano pa. So, paano mo ma-encourage ang isang negosyante mga idol kung ang iyong bansang pinangahawakan ay hindi stable? Ang isa pa dyan, napaka gulo ng Pilipinas dahil sa yung pinsan na si Romualdez na isinusulong ang tinatawag na charter change for his personal ambition, including you. Gusto nyong humaba sa posisyon, pero paano kayo hahaba sa posisyon? Paano nyo pahabain ang inyong panunungkulan kung sinusuka kayo ng taong bayan? Take note of that. Sino ba yung mga advisor nyo? Sino ba yung mga advisor nyo? Parang yung mga advisor nyo ay busy-busy sa pagpapayaman para sa kanilang pamilya at hindi tinututukan ang kaliwat kanang sigalot, unstable condition ng ating ekonomiya. So paano ka maka-encourage na maglagak ng puhunan? Kung yung ginagasta mo sa pagbibiyay sa iba't ibang panig ng ating kapuluan ay linalagak mo na lang sa sektor ng agrikultura, ay siguro bago ka bumaba, masisiguro nating medyo bababa ang presyo ng bigas mga idol. So yan po ang ating napag-usapan sa ating vlog ngayon, na dapat ang ating gobyerno ay magkaroon ng konkretibong hakbang para sa ating hinaharap. Ang ginagawa ng gobyerno, ito yung aking kinatatakot mga idol. Just in case na magkaroon ng tinatawag na digmaan at tayo ay walang tinatawag na buffer stock at wala tayong sapat na ani sa ating palay, production na kailangan ng taong bayan, abay, kawawa ang sangbayanang Pilipino sa panahon ni Da Junior na walang ibang inatupag kundi ang mamasyal sa iba't ibang bansa na kung saan ang tanging pinalalabas sa mga media at telebisyon ay mag-encourage at mamuhunan, pero taliwas sa nakikita ng ating mga kababayan. So isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.
Salamat sa mga nanonood sa ating YouTube channel EPC Vlog Production. Magandang gabi and God bless sa ating lahat.